Yo, what's up? Crazy V Motovlogs. Yes, it's another day, another ride. So, yon, finally natuloy na rin ang aming weekend ride ni Mrs. ng aking OBR. So, ngayon lang kami nagkatagpo ng schedule. So, tamang prepare and check ng mga gamit. Syempre, long sleeves, helmet at riding gloves. And yun, nakasapatos din tayo at pantalon. And bali binabalak na namin to a couple of months pero hindi kami nagtatagpo ng schedule, so ito na pala yung tamang time. Tamang late na nga kami umalis nito, so mga around after lunch na, I think mga around 1 p.m. So ito na, nakalabas kami ng Shaw Boulevard, padaan na kami ng Estancia. So dito kami dadaan, Phil Sports Arena, then pababa ng Lanuza, labas ng C5. Then, di namin expect na medyo matatagalan kami dun sa may intersection ng Lanuza. May laro pala, so ang daming tao. So, ayun, pababa na kami, labas ng C5. And dito sa may tapat ng Arcovia. So, mabilis naman, madali, wala naman traffic banda rito. So, upon approaching dun sa may IPI, Ortigas area, Ortigas Extension area, traffic, napuno na yung kalye hanggang doon sa may Eagle Street, so I decided na mag right na lang muna dito. Ito na nga, labas namin si Raymondel going to Rainforest, so traffic din pala, pero actually dito lang naman siya sa may intersection papunta ng Green Park. So pagdating naman dito sa may Rainforest, maluwag na. Ayan, nandito na kami sa may tulay palabas ng Floodway. Dire-diretso naman dito, mabilis naman ang biyahe. So ayan, ito nga pala yung pinagawang skate park ni Mayor Vico Soto para sa ating mga tropang skaters. So I think wala namang bayad yan, free for all. Medyo mahirap lang yung parking. Siguro kung magpupunta kayo dyan, park kayo ng Rainforest, tapos padjak na lang hanggang dun sa skate park. Tawid lang naman ng tulay din. Then pagdating dito sa may Barkadahan Bridge, dulo na ng intersection, Highway 2000, yan, spot pa C6, medyo traffic dahil ito yung stoplight na napakatagal nung timer, siguro 130 plus or 160 plus seconds, ganun katagal yung stoplight dyan, so kailangan dyan mahabang pasensya. Anyway, nakadiretso na kami. Ano na kami ng Baytown area. So laki na ng improvement dito sa Baytown area. Dati itong buong right side is ano yan kangkungan, pero ngayon puro warehouse na, puro kabahayan, diba? Nakakagulat lang. So dito na tayo lumabas sa likod ng SM Angono. So ayan, yung pupuntahan pala natin is nasa taas siya ng Angono Binangonan East Ridge. So ando siya sa may entrance. Bali ano siya, isa siyang food park na may overlooking. So mas magandang pumunta rito ng gabi or pahapon. Pumunta kami medyo maaga-aga pa, alas 2. So ito na nga pala intersection papasok na paakyat doon sa may East Ridge. So familiar ako rito sa lugar na to dahil dito, yan, yung village na yan is dyan nagsimula ang aking hip-hop career, sa bahay ni Pong Posada. Shoutout to PONG sa Graceville. Yan, Binangonan, Angono, boundary. So ito na nga, first time ko makakyat dito kahit matagal na akong mapupunta sa lugar na to. Dahil hindi kami ina-allowed nung tatay nung kabatchmate ko, nung friend ko na umakyat dito kasi nga, yan, sobrang tarek, kurbada, baka madisgrasya. Mga first time drivers pa naman noon. Pero ngayon okay na, kaya naman. So ayan, medyo zigzag upon reaching sa taas. Sobrang tarik niya, sobrang taas niya pala talaga. And actually hindi naman talaga ito yung pupuntahan naming food park. Nalampasan namin yung dapat pupuntahan. Hindi ko lang alam kung yun yung sarado pa or yung mayroong kalye doon pa kanan papasok. So yun na nga, dito kami napadpad. Isang food park dito sa may East Ridge, Panalo. Mukhang maganda yung venue na to pag gabi. Ang laki ng parking, ang daming kainan, may banda, may live bands. So hopefully makabalik ng gabi
at maka-enjoy naman kahit papaano. Yun nga lang, medyo delegates pababa. So, pag pupunta ka rito, wag kang mag-iinom o maglalasing, di ba? Lalo't na nakamotor ka dahil matarik yung pababa. So, ayan, tamang ayos muna ng gamit, hanap ng lamesa, then hanap ng mga kainan. So, bali nung time na to, medyo konti pa lang or iilan pa lang yung bukas na resto. And yun, order naman kami, masarap yung food, quality rin, mura pa, 'di ba? So pag sinabi mura, hindi naman siya yung mga below 100. So nasa 100, 110, 120 ganun, 150. So good din, solid. Anyway, we eat and run lang, tamang OL lang, overlooking. Medyo mainit lang nung time na to, alas 3, alas 4, ganun. So, sabi ko nga, tara, ikot muna tayo. Total, maaga pa naman. Decide kami na pupunta ng Antipolo Church. So, yun. Tara, punta Antipolo. Yes, and by the way, like and subscribe our group or my band, Rude Boy Manila. It's a hip-hop, R&B, and reggae group. Duo or band, yan. Pwede nyo kaming invite, send na sa DM. Andito yung link, popost ko yung QR code. Scan nyo lang yan, mapupuntahan nyo lahat ng aming mga official sites like TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Andun namang bago namin tracks, music videos. So, spatan nyo lang. Maraming salamat. So, ito na tayo, yung papunta ng Mahabang Parang. So, ito na yung pinakamalapit going to Antipolo. So, bali yan, dun sa may upper right, kitang-kita yung pinuntahan namin na food park. Tapos dito rin, sa part na to, marami ring mga kapihan or food park sa area na to. So, okay din tumambay rito. Pero, mas mababa siya ng konti compared sa pinuntahan namin. And yung pinuntahan namin is maganda yung view. Kumbaga, kitang-kita yung view ng Laguna Lake, PGC, Pasay, Taguig, Makati, Tigas, Quezon City, yan. Dito kasi medyo limited lang dun sa part ng Ortigas, QC. So, yan, ito approaching tayo dyan sa mga, yan ang start. So, ito, Mahabang Parang na tayo, going to Antipolo. So, ito yung parang binabaykan nila Utol pag nagpumapadyak sila pa Antipolo. So, isang mahabang ahon, baba at ahon, di ba? Hindi ko pa natatry magbike dito pero hopefully makapag-bike. Anong is, kayanin kaya. Ang mahirap lang is pag nandun na tayo sa pinaka-ditch na yung apex nung daanan. Wala kang choice, either yun nga, itulak mo or pumadyak. At dito na tayo, nakarin tayo dito sa kaliwa, nakita nyo yun, yung Eat, Unwind and Travel. Saan siyang food park. So pwede kang mag-iya sa kaibigan mong babae. Eat tayo sa Antipolo, diba? Tapos dadali mo doon sa food park. Pero baka mag-expect ng iba. Anyway, dito na tayo. Ito yung parang makeshift na, hindi siya makeshift pero parang flyover highway, parang bypass ata ito. Alam ko anong tawag sa area na to pero kitang-kita mo yung buong Antipolo. And solid din ang view rito. Yan. Dito marami ring commercial area, may mga restos. Marami ring tawag nito. Dito na tayo ngayon sa intersection ng Shopwise, Antipolo. Ito yung main road. So, hanap lang tayo ng kalye rito, papasok, going to Antipolo Church. Ito na nga. Patawid na tayo rito sa may Antipolo Mall ba? Ano ba tong mall na to? I-Mall, yan. So, side streets tayo, inner, papasok ng Antipolo Church. Dito yung daan. And yes, medyo masikip lang daan dito, maraming tricycle, maraming motor. So kapag nakita nyo na itong hospital na to, ito na yung likod ng Antipolo Church, I think. At yan yung school.
Yan, kanan lang tayo rito, dire-diretso. Pag tumpok mo nung mall, yan, mall yan. Pwede ka nang yan, kaliwa. So, pag bawa, pupunta ka ng Antipolo Church, magsisimba ka, pwede ka mag-park dyan sa mall na yan. Sa kabilang side yung entrance na may McDo. So, medyo nag-hold sila ng ng papasok ng yung parking dahil may misa pala nung time na to. Saturday. So, akala ko lang, parang ordinary. Meron palang mass. Pero hindi na kami nagsimba dahil ayoko rin magpaabot ng gabi. So, ayun. So, nakita kong slot, di pala siya parking ng motor. Daanan pala ng tao. So, pag hinarang ko dyan, mabablock. Matras ako. So, yan. So, tamang atas lang. Park sa gilid. Saglit. Di na rin kami nakapag-tirik ng kandila dahil wala kang maparadahan. So, baka patalitan tayo dyan ng guard. So, ayun. Pagtapos na aming magdasal saglit, yun, nakita ni Mrs. yung nagtitinda ng sisiw. So, bali, meron kasing backstory yun. Matagal na kami naghahanap ng sisiw para sa anak namin. Kasi since nung nagbuhol kami, naghahanap siya ng sisiw para alagaan. So, ayun na nga, may nakita kami dito, yung may kulay na sisiw. So, 50 pesos isa, bumili kami dalawa. Ayan, pink saka orange, diba? Parang ako yung natuwa eh. So, yun. Baba na kami. Daan kami rito, pabalik. Ito yung sinasabi kong entrance ng mall para sa parking. Yan, dyan. Then, ayun. Ang labas namin dito sa may Robinsons or dun sa may malaking Acacia. Tapos baba kami ng Sumulong Highway. So, since maaga pa naman and baka traffic sa Ortigas, sabi ko, dito na lang kami daan. Diba? At least maluwag-luwag yung karsada. So, bali nung time na to, mga 4, 5, medyo maraming tao na, marami nang dumadaan. At may build up na rin dito sa may sa Antipolo area. Ayan, kita nyo sa kaliwa. Pag going to Church and Robinsons, medyo puno na yan. So, hanggang sa may yan, before nung ano ba school yun, De La Salle, yun, hanggang dun yung traffic. So, yan. So, yan. Tamang mabilis naman na yung daan pababa, maluwag na yung karsada. Siyempre, chill ride lang tayo, hindi tayo nagmamadali. Iwas disgrasya sa sarili mo at sa kapwa, diba? Maganda na yung mag-ride safe tayo. So, ito na. And dito tayo sa may tapat ng Cloud9. So, dapat akyat pa kaming Cloud9 pero niisip ko baka may entrance. Wala kaming dalang cash. Parang 100 na lang ata. Nagugutom na rin si Mrs. Kaya kami, tara, uwi na muna tayo. Yun, uwi na kami. Siyempre, tamang chill ride ulit. Dito, pababa ng Sumulong. Yung labas natin dito is Marcos Highway, Poggio intersection. So yan, ganda ng view dun sa kaliwa. View ng Ortigas at Cainta, di ba? So bali pagbaba namin dito sa intersection na to, medyo traffic. So eto nga, medyo na bad trip ako kasi nga nasa kaliwa siya, tapos kakanan pala. Tapos kumaliwa din. Tapos ito namang enforcer na to, pinastop kami kahit nakago. Tapos mamaya nagalit siya na pinapagulit kami. Diba? Labo lang nung gusto niya mangyari. So dito pagdating naman sa may tapat ng Santa Lucia intersection, medyo traffic. Sobrang daming kotse. Build up talaga yan. Nakaluwag-luwag lang. Paglampas na ng Ayala Feliz. So ayan kita pa yan, approaching pa lang yan ng Ayala pero build up na. And hindi naman siya ganun ka-traffic. Paglampas naman dyan, ayan, maluwag-luwag na. Hindi ko alam kung dahil doon sa U-turn slot kasi yung kabilang lane traffic na.
So dito tayo sa may Marikina. Palabas naman na tayo ng C5. So hindi ko alam anong tawag sa tulay na to. Pero dugtong siya ng Bonnie Serrano. Yan o. Going to Katipunan to Aguinaldo, tapos pagkaliwa C5. Ayan, C5 na tayo, dulo. So dito maluwag naman, konting build up kasi stoplight. And then yung pag-akyat ng Tiendesitas, medyo maluwag naman. So, dito na nga tayo sa may tapat ng Opus Mall, dito sa may IPI. Ito na yung Ortigas C5 intersection flyover. So, tawid lang tayo rito sa flyover. So, pagkakit nga natin, medyo may napansin akong usok. Akala ko may nasusunog na kotse. Yung pala, mayroong tumapo na puting buhangin. Ewan ko kung ano yun. Kasi yun yung nagkikreate ng usok. So, ito na tayo sa may Tiendesitas, papasok. And yan, dito tayo sa tapat ng hypermarket. So, ang labas natin dito na sa may Valle Verde, Ortigas. Julia Vargas, sorry, yan. Maluwag naman dito, walang traffic. So, intersection lang ulit. And then, nawala sa isip ko na traffic pala sa Philsports. So, isip ko, dumiretso na lang ng Lanuza, labas ulit ng Z5. So, yan. Kasi nga, nahirapan, matatagalan na naman tayo sa exit sa taas. So medyo malayo pero mas mabilis moving, di ba? So, palabas na nga tayong C5, kaliwa ng Lanuza. Kanan ng Lanuza going southbound. So dito man tayo daan sa bagong ilog. So senyas-senyas lang ako kasi nga merong bike lane dito sa isang kotse medyo nanggigit-git. Hindi naman masamang mag-signal, lalo sa safety mo naman. So, dito na tayo. Ayan, bagong ilog na. Then, labas natin dito, akyat tayo ng Pasig Boulevard. Pagdating ng Pasig Boulevard, pasok tayo ng Barangay Pineda. So, medyo magulo lang yung entrance ng Barangay Pineda rito. Tinanggal na nila yung U-turn. And yun na nga. So bali ang lalabas ka pa doon na sa may Kawilihan area. So dito ako, decide ako rito na dito na lang pumasok ng Barangay Pineda. So medyo mahirap lang tumawid dito kasi maraming sasakyan, pero nilagyan nila ng humps. So ito yung national road na may humps, diba? Walang stoplight. Okay na rin walang stoplight kasi magkukos lang ng delay talaga or traffic. So nandito na tayo sa kalagitnaan ng Barangay Pineda sa may Dambana. So parang ito yung main street kasi marami ng commercial dito, maraming kainan, maraming tindahan. So going up, pasok na ng street namin. And pagdating nga ng bahay, may bisita kami. Si Kuya Kel Gonzales, may-ari ng Kaloy Paint and Motor Shop dun sa may si Raimundo or hindi si Raimundo yun kalimutan ko. Mercedes Avenue pala. Ayan yung pajero niya, naka-camping setup. So that's all for today. Crazy V Motovlogs, we out! Peace!